Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bilang reaksyon sa pagboboluntaryo ng kanyang mga taga-suporta para protektahan siya matapos bawasan ang kanyang mga police escorts, sinabi ng ating Vice President Sara Duterte, "Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi nyo kailangang mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagkatrabaho sa pamahalaan ay pag-aalay ng buhay para sa bayan." Kung gagamitin natin ang sikat na salitang ginagamit ng kabataan ngayon, abay, nonchalant naman pala si VP Sara. Kalmado, cool lang, hindi natitinag. Sabi nga natin, chill. Noong July 22, araw ng ikatlong sona ni Pangulong BBM, sinabi ng Vice Presidente sa isang statement na narelibo inalis ng Philippine National Police, PNP, ang 75 na tauhan nito mula sa kanyang security group. Dahil dito, nasa 320 na security personnel na lang ang nakabantay sa kanya para sa kanyang seguridad. Hindi ito kakaunti, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa katunayan, mas marami pa siyang bodyguard o security personnel kaysa sa mismong Pangulo. Sa report ng Commission on Audit noong 2022, lumalabas na ang Vice President Security and Protection Group ay may 433 na tauhan. Sila ang pinakamarami sa mga kawani sa opisina ng pangalawang Pangulo. Samantalang si dating Vice President Leni Robredo ay nairaos ang 6 na taon bilang termino na may security personnel na hindi pa aabot sa 100. Sa huling taon nga niya sa pwesto, 78 lang ang nagbabantay sa kanyang seguridad. Sa pagkakabawas ng bilang ng kanyang security personnel, tinawag ni VP Sara na clear case sa political harassment ang ginawa ng kapulisan. Kung sa ibang mahalagang issue ay no comment ang ating Vice Presidente, sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng 4 na pahinang statement. Katakataka raw ang timing dahil nangyari ito sa pag-pull out ng 75 na pulis sa kanyang opisina pagkatapos niyang mag-resign bilang sekretary ng DepEd at ihambing sa isang catastrophic event o malaking sakuna ang SONA ng ating presidente. Iniugnay din niya ito sa pagkalat ng peking video na kung saan makikitang nagdodroga di umano si PBBM. Nagpasaring din si VP Sara na ang banta sa kanyang buhay ay hindi kailangang manggaling sa labas ng gobyerno. Pwede rin daw na magmula ito sa loob mismo ng pamahalaan. Sinabihan din niya si PNP Chief Romel Marbil, "Pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos." Teka, gamit uli ang nauusong ekspresyon ng kabataan ngayon. Parang OA naman yata ito, kapanalig. Ang mga leader ng ating bansa ay binigyan ng pribilehiyong proteksyonan ang kanilang buhay at kaligtasan. Malaki at mabigat din naman talaga ang trabaho at tungkuling kanilang ginagampanan. Pero gaya ng anumang pribilehiyo, hindi dapat inaabuso ang pagkakaroon ng sariling security group. Lalo na kung ang ibang mga nasa matataas sa posisyon sa gobyerno ay may sapat na bilang lamang ng tagapagbantay. Ang ating kapulisan ay hindi rin dapat nagmimistulang bahagi ng private army ng mga politiko. Nakakalungkot, kapanalig. Bagay na nangyayari sa maraming lugar sa bansa. Tandaan din sana ng ating mga leader na ang sweldo nila at ng mga tauhan nila ay mula sa taong bayan. Kaya may karapatan tayong questionin ang maling paggastos sa kaban ng bayan. Mga kapanalig, lagi nating paalala sa mga nais maglingkod sa gobyerno ang minika ni Jesus sa Mateo 20:27 hanggang 28. Kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kapanalig,
Ang pagiging leader ay katulad ng pagiging pastol ng taong bayan at ang pangunahing sandata ng pastol, minsay sinabi ni Pope Francis, ay kababaang loob o humility, the greatest of all virtues. Hindi po armas, hindi daan-daang tagapagsalag ng bala. Kapanalig, ipagdasal po natin ang mga namumuno naway maging karapat-dapat sila sa pagtitiwala ng ating boto. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.